Babala, Intertropical Convergence Zone o ITCZ, nagdudulot ng malalakas na pag-ulan sa lugar ng Mindanao habang umabot sa 45 degrees Celsius ang heat index sa Pilipinas. Magandang araw Pilipinas, ito ang PNN Panahon News Network, ang inyong daily weather authority sa bansa. Kaya bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, i-share at i-subscribe ang ating channel at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong nauuna sa mahalagang ulat, panahon. Mga kababayan, ngayong araw ng Martes, May 19, 2026 na po tayo. Narito na ating update sa panahon. Patuloy nating nararanasan ang mainit at maalinsang panahon sa malaking bahagi ng ating bansa ngayong araw. Habang ang ilang bahagi naman ng Mindanao ay patuloy na inuulan dahil sa epekto ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Ang ITCZ ay kasalukuyang nakakaapekto sa Zamboanga Peninsula, BARMM, Soc-Sargen at Davao Region. Dahil dito inaasahan ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, thunderstorm at paminsang malalakas na pagbuhos ng ulan na posibleng maapektuhan ng flash flood, landslide, biglaang pagtaas ng tubig sa mga mabababang lugar at pagbaha sa flood-prone areas communities. Lalo na sa mga bulubunduking bahagi ng Mindanao, pinapayuhan ang mga residente na maging alerto dahil maaring lumambot ang lupa sanhi ng sunod-sunod na pag-ulan. Samantala, ang Visayas at nanalabing bahagi ng Mindanao ay makakaranas naman ng bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may mga pulupulong thunderstorm bunsod ng easterlies o mainit na hangin nanggagaling sa Pacific Ocean. Maaaring magkaroon ng panandaliang malalakas na pag-ulan at pagkulog at pagkidlat at biglang thunderstorm lalo na pagsapit ng hapon hanggang sa gabi. Sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng Luzon, localized thunderstorm naman ang pangunahing weather system. Kaya kahit maaraw sa umaga at tanghali, huwag maging kampante sa init dahil posible pa ring bumuhos ang malalakas na pag-ulan pagsapit ng hapon o gabi. Mga kababayan, matinding init sa bansa. Kapansin-pansin ngayong araw ang mapanganib na heat index sa ilang bahagi ng bansa. Umabot sa 45 degrees Celsius, nasa danger level na sa lugar ng Cuyo, Palawan, Coron, Palawan at San Jose Occidental, Mindoro. Habang nasa 40 degrees Celsius naman hanggang 42 degrees Celsius naman sa Metro Manila. 41 degrees Celsius sa Mactan International Airport, Cebu at 39 degrees Celsius naman sa Davao City. Mga kababayan, sa ganitong init, posible ang heat exhaustion, heat cramps at heat stroke, lalo na sa mga nagtatrabaho sa labas, commuters, senior citizen at mga bata. Kaya ugaliing uminom ng maraming tubig at iwasan ang matinding sikat ng araw, gumamit ng payong o sombrero at manatiling sa malamig at maaliwalas na lugar. Para naman sa lagay ng hangin at alon sa extreme northern Luzon, katamtamang hangin mula sa northeast hanggang east na katamtamang alon na umaabot sa 1.2 hanggang 2.1 metro ang taas. Sa nalalabing bahagi ng Luzon, mahina hanggang katamtamang hangin mula northeast, bahagya hanggang katamtaman ang pag-alon. Habang sa Visayas at Mindanao naman, mahina hanggang katamtamang hangin mula sa east to northeast at bahagyang pag-alon sa karagatan. Pinapayuhan pa rin ang mga mangingisda at maliliit na sasakyang pandagat na maging maingat lalo na kapag may thunderstorm. Mga kababayan, karaniwan talagang nagiging aktibo ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ tuwing buwan ng Mayo habang papalapit na ang tag-ulan sa ating bansa. Ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ ay isang linya kung saan nagsasalubong ang hangin mula sa northern at southern hemisphere dahilan upang mabuo ang malawak na kaulapan at thunderstorm. Noong mga nakarang taon, maraming malalakas na pag-ulan sa Mindanao sa buwan ng Mayo ang nagdulot ng pagbaha kahit wala namang bagyo. Kasabay nito, nararanasan din ang matinding heat index dahil sa mataas na humidity at tumitinding init ng panahon. Kaya naman patuloy tayo sa ating safety reminders, uminom lagi ng maraming tubig upang maiwasan ang dehydration at iwasan ang outdoor activities sa pagitan ng 10 a.m. hanggang 4 p.m. kung hindi naman kinakailangan. Kapag may mga thunderstorm, iwasan humawak sa bakal at huwag sumilong sa ilalim ng puno at i-unplug ang mga appliances. Para sa mga flood-prone areas, maghanda ng emergency kit at flashlight. Bantayan ng mga bata, senior citizen at may mga karamdaman laban sa heat stroke. At dumako naman tayo sa ating Bible verse of the day mula sa Psalms 121 verse 8. The Lord will watch over your coming and going both now and forevermore. Mga kababayan, sa init man o ulan, sa katahimikan man o unos, ang Diyos ay patuloy na gumagabay at nagbabantay sa atin araw-araw. Kaya sa gitna ng pabago-bagong panahon, manatili tayong mapanalangin at mag-ingat at handang tumulong sa kapwa. At yan po ating update sa panahon. Sa araw na ito, salamat sa iyong patuloy na pagtutok at pagtangkilik dito sa ating channel. Ito ang PNN Panahon News Network, lagi maghanda sa anumang pagbabago ng panahon. Maraming salamat sa inyong panonood. Please like, share, and subscribe na para sa marami pang weather updates. Muli, hanggang sa susunod na ulat, panahon.